Ayan, so good afternoon po sa ating lahat. Ayan, so purihin po ang Panginoon, no? Sa mainit na hapon, pero naniniwala tayo kahit gaano po kainit ang hapon, mainit pa rin, mas mainit pa rin ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya sa oras po na ito, tayo po ay dumiretso sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Yung verse po natin ngayon is matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 2. Magpo-focus po ako sa second verse, pero babasahin ko po mula verse 1 hanggang 5. Sabi po dito sa NIV. And so it was with me, brothers and sisters, when I came to you. I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. I came to you in weakness with great fear and trembling. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with the demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita, no? Yung author po nito, no, si Apostle Paul, if we know our biblical history, no, nagsimula po siya as a persecutor. Napaka-zealous po niya. Ibig sabihin, sobrang religious niya. Sobrang tindi ng devotion niya sa kanyang religion. At sa tindi ng kanyang devotion sa kanyang religion before, handang-handa siyang pumatay, humuli, tumugis ng mga tao na sumasalungat dun sa kanilang paniniwala. And then it came, no? It happened na kinatagpo siya ng Panginoong Yesus on the road to Damascus. Papunta siyang Damascus para manghuli pa ng mga followers ni Jesus Christ. Kinatagpo siya doon ng Panginoon. Nagkaroon ng engkwentro, no? Na mayroong nakakasilaw na liwanag na nagdulot sa kanya na malaglag sa kanyang kabayo. And then, pagkatapos mawala ng liwanag, napansin niya na wala na siyang makita. No? Pero in between nun, nakipag-usap sa kanya ang Panginoon. Tinatanong siya bakit niya inuusig ang Panginoon. So, itong moment na to sa buhay ni Paul, no, na noong mga oras na yon tinatawag siyang Saul, very pivotal, no? Napaka-importante dahil dun sa sitwasyon na yon, doon talagang nagbago yung takbo ng kanyang buhay. Na noon, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, lahat ng kanyang tinatayuan, handa siyang pumatay and even mamatay para dun sa mga yon. But when he had a genuine encounter with the Lord, no, nagawa niya na hubarin lahat ng mga bagay na yon, talikuran, kalimutan, lahat ng mga bagay na pinangahawakan niya na napaka-importante sa kanya noon. Na actually, yun yung nagdi-define sa kanya, yun yung nagbibigay sa kanya ng identity. No? He was known as the Pharisee of the Pharisees. Sobrang alam niya sa scriptures. Pero dito natin makikita na even though may mga tao na sobrang knowledgeable pagdating sa scriptures, kapag mali yung kanilang pagkakaintindi o mali yung kanilang pagkaka-interpret, kahit gaano nila ito kabisado, hindi magiging tama or magiging mananatiling mali yung kanilang application nito sa kanilang buhay. Which was the case with Apostle Paul. Kaya the title of our message for this afternoon is Glory Unsurpassed. No, yung glory na kahit kailan hindi malalagpasan. Na itong glory na to matatagpuan kay Jesus lamang. Kasi when the Apostle Paul, no, bago siya maging apostol, bago siya maging tagasunod ni Jesus, tingin niya itong religion niya, itong mga pinangahawakan niya, no, wala nang hihigit pa dun. No, wala nang mas importante pa kaysa doon sa bagay na yun. Pero nung na-encounter niya si Jesus, nag-shift, no, nagkaroon ng shift yung kanyang devotion na napunta na lahat ng kanyang atensyon sa Panginoong Hesus.
And then he asked, no, ano ba yung nangyari, no? Ano ba yung purpose, no? So, in one instance, nung sa Acts chapter 9, pinadala ng Panginoon yung isang believer, yung isang disciple na nagngangalang Ananias. Sabi dito sa verse 17, so Ananias departed and entered the house, and laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road by which you came and has sent me to you so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. So, the Lord, to confirm yung pagkatawag niya kay Paul, no, kay Saul, nagpadala siya ng tao to confirm yung panawagan, yung pagtawag sa kanya, no? And because of that, talagang nabago totally yung buhay ni Apostle Paul. And I know most of us, kung hindi man lahat, I know most of us, we've had our encounter with the Lord at one point in our life. No, yung iba, simple lang. Yung iba, very unique. Yung iba, sobrang extraordinary yung mga pangyayari. But as believers, I believe all of us, we've had our encounter with the Lord. At dun sa encounter na yun, doon nabago yung takbo ng ating pamumuhay. Hopefully. Ang nagiging fault lang natin ngayon, no? Ang nakikita ko lang na nagiging problema natin ngayon, nating mga mananampalataya ngayon, is that yung glory na dapat nakafocus lang sa Panginoon is nahahati. Nahahati, meaning sa halip na yung devotion natin is nasa Kanya. No? We end up being devoted to other things. To the point na kung hindi man sila pumapantay sa kahalagahan ng Panginoon sa ating buhay, sadly, sila yung mas nagiging priority natin. And that is a problem para sa atin. Kasi if we fall into that condition, no? Nagko-commit tayo ng sin of idolatry. Kasi nagbibigay tayo ng mas importansya sa ibang bagay higit sa Diyos. Inilalagay natin yung pwesto na dapat ay para sa Diyos lang, naglalagay tayo doon ng ibang bagay, which is hindi dapat. Dahil malinaw ang sinabi ng salita ng Diyos sa Matthew 6:33, di ba? Sabi ni Jesus, di ba, na pag sumikapan ninyo na pagharian kayo ng kalooban ng Diyos, no? And then, lahat ng pangangailangan natin, siya yung bahala. But sadly, madali siyang banggitin in paper, in words. Pero pagdating na sa application natin ng buhay, sa ating buhay, doon na talaga nagkakatalo. That's why, as I said earlier, kahit gaano natin kabisado yung word, yung scriptures, kung mali yung ating interpretation dito, magiging mali yung ating application. And a lot of people, a lot of us fall into that fault, no, na nagkakamali tayo. Pero alam nyo, napakabuti ng Panginoon. Sa kabila ng ating mga pagkakamali, He still opens the door for us to repent, to return to Him, no, to submit ourselves to Him. So long as buhay tayo, so long as meron tayong hininga, meron tayong pagkakataon para tayo ay lumapit sa Diyos at ibalik natin, ibigay natin sa Kanya yung glory na dapat ay Kanya lang talaga. Alam niyo po, I heard this, may napanood akong clip, sobrang nakakatakot, napakatinding heresy na merong isang preacher, no? Kung sa bagay kasi, dun sa, parang sa church na yun, sa congregation na yun, no, they're entertaining yung LGBTQ. At ang sabi ng preacher doon, what if
natanong daw ba natin sa sarili natin, what if God worships me? Nung napanood ko, sabi ko, grabe, gaano ka-distorted yung isipan natin to think na God, no, all-powerful, all-knowing, all-good God would worship, tayo na kan-create niya. No? And ang ganda nung, ang ganda nung commentary nung nag-react na pastor doon. Ang sabi niya, magkaiba yung binigyan tayo ng worth. Binigyan ka ng worth sa ginawa kang worthy. Kasi only God is worthy. We are never worthy of anything. Kasi the reason why we are here is because of God's grace. Biyaya lang ng Diyos. Biyaya at habag lang ng Diyos, kaya tayo nandirito. Kaya natin na-enjoy yung benefits ng pagsunod sa Kanya. It's all by His grace, by His mercy. Binigyan niya tayo ng halaga by showing us, how much we worth sa Kanya by dying on the cross. Kaya sinabi ni Paul dito, di ba, sa verse 2, sabi niya, I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Kasi by being crucified, the Lord Jesus explicitly tells the people, the world, na mahalaga ang tao sa Kanya. Mahalaga ang tao sa Diyos. But that doesn't mean na worship natin ang isa't isa or God will worship us. No? Hindi po ganun. The reason why we are blessed, the reason why God uses us, anoints us, kahit na ang dami nating kapalpakan, is because of His grace, is because His plan for us is beyond our plan para sa ating sarili. Beyond what we can think, beyond what we understand. Ganon katindi, no? Ang utak ng Diyos. Hindi natin kayang hindi natin kayang unawaing lubos. Yun. Hindi natin lubos na mauunawaan kung anong iniisip ng Diyos. But that doesn't mean na hindi niya pinapaalam sa atin yung kanyang plano. That's why malinaw ang salita ng Diyos, no? It's not about us. The glory is not for us. The glory is for God alone, for Christ alone. He deserves the glory. At kapag ito yung mindset natin, ito yung na-establish sa atin, then the glory will never be surpassed by anything else sa buhay natin. That's why Paul, hindi maganda yung naging simula niya, pero when he encountered the Lord, binuhos niya yung buhay niya para masunod yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Dumanas ba siya ng hirap? Yes. Nakaranas ba siya ng persecution? Definitely. Sinaktan siya, no? Pinagtangkaan siya yung buhay niya. But then again, hindi ito naging dahilan para huminto siya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos para sa kanya. And I believe, para sa atin, no matter how bad we were, kasi lahat tayo nagsimula na hindi maganda. Unless meron kayong dyan mga nag-start na perfect, pa-comment na lang. Di ba? Lahat tayo hindi maganda yung ating simula. Pero kaya tayong baguhin ng Diyos. Malaking kung isasubmit natin yung sarili natin sa kung hahayaan natin na mangyari yung kalooban niya sa atin. God is sovereign, di ba? Totoo yun. But then again, He gave us the free will to choose. At yun yung isang bagay na hindi niya babawiin. So we need to understand yung privilege and at the same time yung responsibility sa pagpili natin sa mga bagay-bagay na ginagawa natin. Kung gusto nating manatiling matigas sa harapan ng Diyos, then we will suffer the consequence.
Kung magpapakumbaba tayo, hihingi tayo ng tawad, lalo na sa mga ginawa nating mali, definitely, makakatagpo tayo ng kapatawaran. So let's just be honest with the Lord. And in doing so, we will give all the glory sa Kanya. Sa ating buhay, sa ating pakikipagkapwa, sa ating family, trabaho, pag-aaral, sa ating church. Jesus should be the focus. Jesus should receive all the glory. The glory that's unsurpassed. At kapag nangyari yon, mga kapatid, doon natin masasabi that we are truly blessed. Not because we have material possession, not because we are famous, but because Jesus is glorified sa buhay natin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa oras po na ito. Amin pong ihinihingi ng kapatawaran ang aming mga pagkakasala, O Diyos. Alam po namin, Panginoon, yung tendency namin na agawin yung glory. Yung tendency namin na angkinin yung glory na hindi naman para sa amin. Lord, sa mga bagay na nagagawa namin, lahat ng ito ay dahil sa iyo at para sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, patuloy na turuan niyo po kaming magpakumbaba. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagmamalaki. Patawarin niyo po kami sa aming pagmamayabang. Patawarin niyo po kami sa pagmamatigas ng aming mga puso. Dalangin ko po, O Diyos, para sa bawat isa. Ipaunawa niyo po sa amin, Panginoon, kung ano po yung nais mo na aming gawin. Yung purpose mo, bakit mo kami niligtas. Upang sa ganun, hindi kami lumayo dito. Sa halip, Panginoon, lakaran namin ito. Katulad ng ginawa ni Apostol Pablo, nung maintindihan niya ang pagkatawag mo sa kanya, Panginoon, until death, hindi siya bumitaw. He had a lot of reasons, pero Panginoon, He chose na manatili sa iyo. At sa iyo lamang, O Diyos. Iniwan man siya ng mga tao, pero nanatili siya sa iyo, Panginoon. So God, I pray the same for all of us. Lahat kami ay may kanya-kanyang lakad sa iyo, Panginoon. Kailangan namin na ipako ang aming tingin sa inyo. For you are worthy. You deserve all the glory. We give you glory, we give you praise, we give you worship. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen.